Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell upang laging ikaw ay maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Katibinak, binuking ang mga kababalaghan at mga katiwalian na ginagawa ni unang ginang na si Liza Smags. Dito nga natin makikita na kung bakit ba itong kanyang asawa na si Presidente Kuting ay nagloloko or di kaya maraming kabit ay dahil pala itong si unang ginang na si Smags ay meron palang katsuktsakan. Dito nga natin makikita na ibinulgar lahat-lahat ni Kati Binag ang mga ito sa kanyang panayam or sa kanyang mga interview na inilalantad sa social media. Tila ba itong si Kuting naman ay tila ba wala namang imik dahil alam niya sa kanya namang mga sarili na gawain niya rin ang mga ito. Dito nga natin makikita na itong mag-asawang ito ay talagang hindi bagay sa isa't isa at hindi bagay sa kadahilanang hindi nila pwedeng pagkatiwalaan ng isa't isa. Paano mamumuno ang isang leader kung ang kanyang asawa ay hindi mapagkakatiwalaan at hindi niya rin pwedeng pagkatiwalaan ang kanyang asawa, pati na rin ang asawa niya ay hindi siya pinagkakatiwalaan. Ngunit dahil nga sa mga ito ay patuloy pa rin ang pagbintang nila sa mga nakaraang administrasyon, lalong-lalo na sa administrasyon ni dating Pangulong si Rodrigo. Dito nga natin makikita na hindi talaga kayang i-handle ni Presidente Kuting ang ating bansa dahil hanggang sa ngayon, imbis na aminin na siya may pagkakamali, ay patuloy pa rin siya sa pagduro or pagduro-duro kung sino ang kanyang pwedeng pagbintangan. Well, para nga sa buong impormasyon mga kaibigan ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay syempre, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ha? Yun ang kapanahonan na yan ang ni-reveal ngayon ni yan ang kumakalat ngayon sa YouTube, sa Facebook na may nangyaring tsuktsakan ng ibang lalaki. Okay? So, yung first reaction ko doon, sabi ko, totoo ba ito? Talaga bang ginawa ito ng First Lady natin? Ha? Ito yung time ha? Ano pa ito? Let me clarify. Hindi yun ngayon, hindi ngayon ha? Pero si sabi nga nila, Lisa Tanas raw. Ngayon, bakit masasabi natin na mas may kredibilidad pa itong si Binag compare dito kay Guban, di ba? Kasi kung mag-i-explain itong si Binag, makikita mo talaga sa kanyang mga mata kung anong sinasabi niya sa bibig, the eye also is congruent sa kanyang mga sinasabi. Nung sinabi niya na si F. Eliza ay may katsuktsakan, di ba? Sabi ko, ito ay epekto ng pulboronic. Kung ito man ay totoo ang sinabi ni Katibinag epekto ito sa sa pulboronic. Bakit ko bang nasabing epekto sa pulboronic? Kasi ito yung style raw nila. Alam nyo naman yung mga alta, yung mga mayayaman sa bansang Pilipinas, meron silang mga gathering at mga sobrang sosyal eh. Ito yung mga alta na hindi po ito mga anong tawag doon, shabu-shabu yung mga kanilang mga ginagamit. Ito ay pulburon ha. Iba ito, high level ito, high class ito na bawal na gamot na mga ginagamit nila. High class po ito ha, high class. Meron po silang tinatawag na gathering na magpalitan sila ng partner. Meron akong partner, meron ka ring partner.
Meron kang boyfriend, girlfriend, boyfriend, di ko lang alam kung asawa na ba yun at that time. Pero kung high na sila sa kanilang mga ginagamit, magpalitan sila ng partner. Ang tawag nga doon nila ni Maharlika swing. Sa swingers ang datingan. Pero I don't wanna give emphasis to that in this YouTube kasi ang YouTube kasi medyo stricto yung YouTube sa ganyang mga terms, no? So nag-swing sila ng mga partners. At doon nangyari mga tsuktsakan. At alam nila, ang mga babae raw, sabi ni Kati Binag, i-emphasize ko lang yung mga sinasabi ni Kati Binag, saka tayo magre-react. Sabi nila, magpalitan ng partner na hindi alam ng mga babae, ng kanilang mga partner, kasi baka yung mga lalaki lang yung mga high. Tapos, magpapalitan raw sila ng partner. Na ibig sabihin, kahit alam ko na yung partner ko ginamit ng barkada ko, okay lang sa akin. Vice versa, siya rin okay lang sa kanya na yung kanyang partner ginamit ko rin. Yun ang datingan. So kaya nga sinabi ko doon sa aking thumbnail, nakakadiri. Diba? So nangyari raw yun sa barkada po nitong tinutukoy, itong mga Marcos. Mas kasi may grupo sila 'Di ba? So, yun nag-stop yung comment ko dito Bakit ito nag-stop? Paano ba 'to? Wait muna. So, ganun yung nangyari. May swing na nangyari. Imagine that one, ganun yung klase na buhay nila noon. Kasi nga alta sosyal, mga sosyal. Sa sobrang kasosyalan nila, wala silang pake sa kanilang dignity, sa kanilang mga ginagawa dahil nga pera yung pinatatakbo nila. Yun ang aking reaksyon doon kung ito man ay totoo, mga sinasabi ni Kati Binag. Ang hindi ko maiintindihan, bakit, kasi merong magsasabi, Don Mar, bakit mo itinalakay yan? Wala namang kinalaman yan sa problema ng Pilipinas. Para sa akin, importante ito. Bakit? Kasi the fact na pumapayag sila na magpalitan sila ng partner, isira ng mga utak nito. Kasi nga high sila sa mga pulburonik Nagpalitan kayo ng partner, tapos ngayon, kayo yung nakaupo ngayon sa Malacanang. So meaning to say, nakakatakot dahil sabi nga nila kapag magpulburonik ka, wala na. Sira ang utak mo. So yung decision making mo, nakaka-apekto yan sa ating problema ng decision making na mga ahensya ng gobyerno, pang lahat-lahat na. 'Di ba? Nakakatakot. So tayong mga Pilipino na bumoto sa kanya, ako isa na ko doon, we have the right to know the truth. Okay? We have the right to know the truth kung totoo man ito o hindi. Kaya nga, hinahamon ko si First Lady Liza Araneta Marcos na alam ko yung sasabihin nyo, paninira na naman ito, di ba? Kung talagang sinisiraan kayo, dapat nga kayo magsalita patungkol dito, di ba? Kasi gusto naming manalaman. Iba kasi yung nakikinig lang tayo sa side ni Kati Binag. Nakikinig lang tayo sa side ni Maharlika. Parang mo sasabi na sinisiraan lang itong mga Marcos na ito ni Kati Binag. Meron rin akong ganyang mga thoughts. As a vlogger, I want to be fair here. Gusto ko rin malaman ang side ni PBBM, ni First Lady Liza Araneta Marcos, kung totoo ba ito o hindi. O meron man lang sa statement na sasabihin nila na
Mahirap yan, hindi yan totoo, ganun, ganyan, di ba? Dapat ipapaliwanag nila or kahit man lang isang sentence, isang statement na magde-deny kayo. Di ba? Yun lang, kasi hindi pwede itong mananahimik lang kayo eh. This is a serious allegation, a serious accusation na ginigiba ang inyong mga reputasyon. Katibinag yung mga revelation na hindi. Diyan nga ako nag-analyze sa kanya bakit niya ito sinabi? Ano ang pakay niya? Anong layunin niya na sasabihin niya ito? Paninira? Gumaganti ba siya? Ano bang nagawa ng mga Marcos? Bakit niya ginagawa ito? Gumaganti ba siya? Yan ang lagi kong iniisip eh. Sabi ni Kati Binag, she has to come out. Kasi nga, lumabas yung pulboronic video ni Maharlika, ganun, ganyan. And she has to come out kasi she want to let the people know na may alam rin siya. Diba? So seryoso nga ang itong aligasyon na ito. So ngayon, nagba-vlog po tayo ngayon kasi sabi ko sa sarili ko, kung ito yung mga taong binoto ko at nanalo at ngayon ay nasa Malacanang, this is a big joke. Kung totoo. Masakit isipin eh. Are you trying to say na lahat ng pinagsasabi nyo during the campaign, lahat yun, bola-bola lang yun? Di ba? Promise kayo ng promise na ganito yung gawin namin ng bansang Pilipinas, bababa yung bigas, ipagpatuloy ko yung mga ginagawa ng mga Duterte, ganon, ganyan. Tapos heto nga pala, hindi magawa-gawa yung mga promises ninyo kasi sabog na yung utak. Meron kaming ganong mga thoughts, di ba? So, nakakatakot, nakakadismaya na meron pang 3 years and a half siguro na he has to continue. Kasi kung talagang mapapatunayan ni Kasi Binag ito na meron talaga naktsuksakan, may pulboronic na nangyari, kung totoo ito, talagang for impeachment ito tatanggalin talaga kayo ng taong bayan dyan sa Malacanang. At, walang iba. Si VP Sara talaga ang papalit dyan. Di ba? Si VP Sara po ang papalit. Kung ganun man lang na sira na yung utak sa mga namumuno, papalitan. Kaya nga, to give a fair pakinggan natin, naghihintay ang taong bayan. Yan ang first punto natin. Naghihintay ang taong bayan sa inyong side. Okay? Hindi lang kay side ni Kati Binag ang ating i-entertain. I-entertain rin natin ang side ng mod. Ngayon, ang tanong, bakit tahimik sila ngayon sa issue na ito? Madaldal lang sila kapag babatiko sila Diyan lang sila madaldal kung magbabatikos, pero kung meron na silang issue, tatahimik sila. Remember, tahimik nga si Bongbong Marcos sa issue ng hair follicle test, di ba? Tahimik siya dyan. Bakit ka tatahimik dyan? Dapat mo yung sagutin kung ikaw ba ay magpapa-hair follicle test o hindi. Kasi hinamon si VP Sara, tinanggap niya yung hamon na dapat role model ang isang leader. Ikaw ang tanong, ikaw ba bilang isang leader, ikaw ba ay mangunguna dito? Di ba? Mahirap yung manahimik ka lang kasi iiwas ka sa issue. This is a serious issue. Panahon pa ng kampanya issue na ito, di ba? Nung binuking ito ni former President Duterte. Tapos nung una hindi tayo naniniwala kasi akala natin naglalaro lang si Duterte at that time. Kaya nga
sabi ko sa sarili ko, lahat ng mga sasabihin ni former President Duterte, since then, naniniwala na talaga ako na lahat ng mga yung mga biro ni Duterte, sometimes yung mga biro niya, dalawa yung meaning eh. Malalim kasi si Duterte eh. Pero nung sinabi niya, bangag, he is a weak leader, gumagamit siya, dapat pala naniniwala tayo at that time eh. Sa sobra nating support ni Vice President Sara Duterte na ano tawag doon? Ini-endorso niya si PBBM, naniniwala tayo eh. Kung saan sumuporta si VP Sara at that time, sinuportahan rin natin. Pero nakalimutan na natin nakinig o makinig ni Duterte. Di ba? So, teka muna. Bayot! Si Ralph. Yung aking kaibigan ni kumanon, nakabutor, tinawag ko, hindi Okay, so ngayon, ano ang kinaugnay, ano tawag doon? Bulol kasi yung mga Bisaya eh. Kinaugnayan, ayan. Ano yung kinaugnayan sa pambabatikos ngayon ng mga Duterte? Binatikos sila, di ba? Pambabatikos nga. Ito si Pulong Duterte. Dinadawit diyan sa di ba? Yung magnetic shipment na nilagay doon yung droga, di ba? Si Bato de la Rosa, kasama niya si President Duterte sa issue ng ICC. Ano pa yung mga issue sa 5,500 flood project? Pinagbibintangan rin bakit raw sa panahon ni Duterte hindi ito na-solve, di ba? Nag-answer na tayo diyan, di ba? Dami, halos na lang lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, Duterte ang pinagbibintangan. Duterte lagi ang may kasalanan. Duterte lahat na Duterte. Tapos ang survey kasi, kung mapapansin nyo, ang kay VP Sara tumaas. Ang trust rating kung bumaba man konti lamang. Pero si Presidente Bongbong Marcos, talagang bagsak ang kanyang net satisfaction rating. Okay? Bagsak talaga. So, kaya sila takot. Kaya, walang ibang tayong pagbibintangan, kundi lahat ng ito, mga hearings, mga issues na ipinapataw ngayon sa mga Duterte, lahat ito ay planado. Siguro planado nila ito eh. Planado nila. Dahil gusto nilang pilayan, siraan ang pangalan, dapat pabagsakin yung kredibilidad kasi malapit na yung 2025 election. Pati gusto nila na sa 2028, kung iisipin mo, merong gustong maging presidente. Opinion ko lang ito, I might be correct, I might be wrong, pero yan si Romualdez, yan ang posibleng number 1 na kalaban ni VP Sara sa pagtakbo ng presidente. Sabi ko yan sa inyo, tatakbo yan si Martin Romualdez. Tanong, bakit lahat ng mga kongreso ngayon, sabi ng mga ilan, mga taong bayan, mga political analyst, merong mga attack dog itong si Martin Romualdez. Kung si VP Sara magbigay ng statement na ininyum yung mga problema ng Pilipinas, meron kaagad response itong kongreso. Di ba? Binabatikos nila kaagad si VP Sara. Diyan ka magtaka. Bakit sila ganyan? So meaning to say, pinaghahandaan na ngayon ng kaalyado nitong si Martin Romualdez. Sabi pa nga ng ibang mga vloggers ang tunay na kalaban ay wala dyan sa Malacanang.
Kasi yung nandyan sa Malacanang ngayon, sira na yung pangalan nila eh. Di ba? Oh. Wala sa mga Duterte supporters, lahat sira na ang pangalan ng nandyan sa Malacanang. Nasusuka na po ang mga Duterte supporters sa nandyan sa Malacanang. Ngayon, sino ang tunay na kalaban? Ito yung sabi ng ibang mga vloggers ang tunay raw ng mga kalaban ng mga Duterte ay nandyan sa Kongreso. Which is, sino naman nandyan sa Kongreso? Walang iba kundi si Martin Romualdez. Anong ginagawa ng Kongreso? Bakit sila ngayon laging nagpa-presscon? Tapos atake ng atake ni Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan mo, magti 3 years na yung confidential funds eh. Nung unang taon, pangalawang taon issue sa kanila yung confidential funds. Hanggang ngayon na magtatatlong taon na, confidential funds pa rin. Hindi pa rin sila natatapos dyan sa confidential funds. So dyan ka matataka. Bakit sa lahat ng mga gusot, lahat ng mga issues, talagang hahanapan nila ng butas? Na it's very obvious na itong si Vice President Inday Sara Duterte, ginawa niya ang lahat para makatulong sa bayan natin, pero gagawan pa rin nila lang gusot, butas at kung ano-anong mga paninira. Dahil nga sa politika. Yan ang mahirap sa atin eh. Bumoto tayo ng isang mga kandidato na instead na they are busy solving the problems of the Philippines, but busy sila kung paano nila pipilayan ang kanilang kalaban sa politika. Yan ang Kaya nga ako hindi sana ako mag-i-entertain dito sa issue itong bagong revelasyon ni Kati Binag na may katsutsakan itong si F. Eliza nung panahon na barkada pa sila doon sa mga grupo nila. Pero I have to para alam ng taong bayan na may mga tao na nag-testify. Okay? Kasi itong aking vlog, ipaalam ko sa inyo kasi meron naman talagang hindi mga updated sa mga pangyayari eh. Kaya nga inilahad natin kung ano yung mga revelasyon ni Kati Binag at kayo na po ang humusga. Ako, meron akong opinion diyan. Kayo nang humusga. Remember, kahit anumang paninira, kasi sabi nila lahat ng ito raw, itong mga pulboronic video, itong mga patungkol kay F. Eliza, lahat raw itong paninira lahat ng sinasabi nila na paninira ito, wala na itong bisa eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, kahit siraan ng siraan o kahit man mabulgar kahit makita na ng makita ang mga ginagawa ng mga Marcos, hindi naman sila tatakbo na, di ba? Meron pa nga dyan ni-reveal rin ni Kati Binag na itong mga anak ng mga Marcos, I'm referring to PBBM gumagamit rin ang mga anak ni Marcos. So hindi tayo papayag na hanggang dyan lang yung istorya na yan. Dapat silang magsalita dito. Okay? Kasi kung mananahimik lang sila, no vote. Hindi tayo boboto na sa kanila. Bakit ka mananahimik sa isang issue na dinadawit ka? Tingnan mo ang mga Duterte. Kapag merong issue na dinadawit sila, walang 24 hours, talagang sinasagot nila kaagad. Di ba? Because the people deserves to know the truth. Kung totoo ba ito o hindi. Kagaya ng ginawa nila kay Kong Pulong Duterte. Dinadawit niya ni Guban. Walang 24 hours. Sinagot ka agad ni Guban. Hindi ko kilala yan. In the first place, si Guban, it's very obvious na scripted yung mga pinagsasabi niya. Ang sabi pa nga ni Pulong Duterte, ito po ay nakontempt na sa Senate Blue Hearing Committee. Meaning,
Ang kalaban pa nga ito ni dating Pangulo Duterte si Gordon, kinontempt dahil sa pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan itong kongreso na ito, bakit tinatanggap nila bilang witness diyan si Guban, na dati naman yan na mababa na ang kredibilidad na tao yan dahil diyan sa pagsisinungaling niya sa Senado. 'Di ba? So unang araw lang sa kanyang pag-statement, wala na, bogus na kaagad, sablay na kaagad. Okay? So ito, this is my final word. Malapit na ang 2025 election. Okay? Be careful kung sino yung iboboto nyo. Tandaan, lahat ng mga i-endorso ni VP Sara at ni former President Duterte, yun ang ating pagbabasihan kung sinong iboto natin. Okay? Kahit i-endorso ito ni former President Duterte at ni VP Sara, suriin pa rin natin ng mabuti, i-background check natin isa-isa ito. Kung meron ba silang ika-exhibit, dapat ba nating iboto? Ngayon, itong chika ba? Si Chel Jokno, si ano yung chika ba? Si Bam Aquino at itong si Kiko. Kiko ba? Chiki ba ba yun? Wag na yang iboto. Wag na yung mga Sinahong Teberos, wag na yon. Dati na yung na-shoot sa indoor sila. Bakit pa natin sila iboboto, di ba? Wala na, hindi na sila relevant. Wala na. Yung sila Dilima, wag na nang iboto yan. Very useless na yan sila. Na-prove na natin yan lahat na wala talaga. Wala talaga. Nagpapagulo lamang sa politika, nagpapagulo lamang po, no? At mag-away-away naman ang mga Pilipinos diyan. So, yun lang ang aking maipapayo. Malapit na po ang eleksyon. Wag na tayong magpabudol. Yun lang po. Okay? Wag na po tayo